Nako, si Vice President Sara Duterte. Gusto na namang mangbudol. Alam niyo naman ang style ni Sara Duterte. Kapag siya nako-corner, kapag may issue laban sa kanya, abay gagawa po ng paraan yan. Gagawa ng kwento o kahit na anong statement para ilihis ang isipan ng tao doon sa kasalanan niya. Hindi ba noong isang araw lang, nagsalita na si Gina Acosta at siya ay inilaglag na. Tuluyan ng pinangalanan ni Gina Acosta na si Sara Duterte ang nag-utos para ibigay yung 125 million pesos kay La Chica. Kay La Chica na security officer ni VP Sara na wala namang otoridad o powers para tumanggap ng confidential funds at gastusin kung saan man ginastos yun. At dyan po sa isiniwalat ni Gina Acosta ay talaga pong nalagay na sa alanganin si Sara Duterte. At isa yan sa mga dahilan kung bakit dapat makonvict si Sara Duterte. Pasalamat siya, andyan yung mga Sara Duterte senators led by Amy Marcos. Nakita nyo naman si Amy Marcos. Gustong idiin si Acosta na siya daw ang may kasalanan, na siya ang dapat managot dyan sa 125 million na yan. Hindi daw si Sara Duterte dahil siya daw ang SDO, yung Special Disbursement Officer ba ang tawag doon? So ang gustong palabasin ni Amy Marcos, walang basbas ni Sara Duterte yung pagbigay ni Acosta kay La Chica ng 125 billion. O kung mapapansin ninyo, ilang araw na nung nilaglag ni Acosta si Sara Duterte, meron ba tayong narinig na statement galing kay Amy Marcos? O wala pa siyang naiisip na bagong script para palabasin na lusot si Sara Duterte at lahat ng yan ay kasalanan ni Gina Acosta. So ngayon, na nabuko na at itinuro na ni Acosta si Sara Duterte, di nanganganib na talaga yung kanyang conviction dyan sa impeachment trial niya. Although alam naman natin, itong mga Sara Duterte senators, hindi po sila makikinig sa ebidensya. Kahit na sabihin mo, nakalatag na lahat ng ebidensya laban kay Sara Duterte, i-acquit pa rin nila si Sara Duterte. Ganyan sila kasarado ang isip. Ang importante sa kanila, ma-save nila, maisalba nila si Sara Duterte. Kahit na magalit sa kanila ang taong bayan, wag lang magalit si Sara Duterte sa kanila. So, ang style ni Sara Duterte, kapag ganyan may mga sitwasyon, ay gagawa po niya ng statement para ilihis ang isipan ng tao doon sa issue laban sa kanya. At hahanap na naman yan ng ituturo niya para isisi. Dahil ngayon, naglabas po ng statement si Sara Duterte, sabi niya, Filipinos deserve to know where public funds go. Dito pa lang sa statement na to para bang iisipin mo, ha? Galing pa sa'yo yan, Sara Duterte, na sinasabi mong Filipinos deserve to know kung saan napupunta yung public funds. My God! Hindi ka ba kinilabutan dyan sa statement mo, Sara Duterte? Ang tao nga gustong malaman kung saan mo dinala yung confidential funds Yan confidential funds na yan ay public funds na gustong malaman ng taong bayan kung saan mo dinala. O ngayon, binuko ka na ni Gina Acosta. Ipaliwanag mo na. But I'm sure, hindi ka magpapaliwanag. Sabi nga ni Congressman Abante ba nagsabi nun, kawawa naman ang mga tao at staff ni Sara Duterte. Sila ang naiipit. Samantalang yung mga dapat sagutin ni Sara Duterte, hindi alam ng kanyang mga staff kung paano sagutin at ng kanyang mga abogado kung paano siya ipagtanggol. Ayan tuloy nangyayari. Bumibigay at nilalaglag tuloy siya. Siyempre kung ang maiipit ba ay ang mga tulad ni Gina Acosta, damay-damay na tayo. Kung makukulong itong si Gina Acosta dahil ang pagkakaalam ko accessory siya to the crime. Alam nga naman siya lang. Sineswerte si Amy Marcos na ipipinpoint at ilalaglag si Gina Acosta? Damay-damay na kayo. So dito naman, sa statement ni Sara Duterte, nakakatawa talaga. Siya pa ang nagsabing Filipinos, tayong mga Pilipino, we deserve to know kung saan napupunta ang public funds. Bakit ang confidential funds ba ay hindi public funds? Sabi dito sa balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi lamang sa Office of the Vice President dapat hinihingi ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Hinamon niya ang Malacanang na ilabas din sa publiko ang lahat ng travel authorities na inilabas ng palasyo.
kasama ang kaukulang travel expenses at public funds. O, see? Eh di man dadamay siya na kung tutuusin, parang inamin na rin niya yung kanyang paggastos sa pera ng bayan. Dahil sabi niya, dapat daw, hindi lang sa Office of the Vice President. Eh, sino ba ang naka-impeach kayo? Hindi ba ikaw? Intindihin mo muna. Harapin mo muna yung kaso mo. Imbis na magtuturo ka dito at dyan, di kaya dapat ituro mo muna yung sarili mo? Sa tingin ninyo, sasang-ayon ba kayo sa akin na dapat si Vice President Sara Duterte muna ang manguna dahil ikaw ang naka-impeach. Last year pa, pinagpapaliwanag ka ng taong bayan, hindi ka nagpapaliwanag. Ngayon nasusukol ka, sasabihin mo, hindi lamang dapat sa Office of the Vice President yung hinihinging transparency. Ikaw dapat you lead by example. So ito naman ang gustong sabihin ni Sara Duterte. Para malihis yung usapan doon kay Gina Acosta, ito, sinilip niya yung mga travel expenses ng palasyo. Tuloy ko, kasunod ito ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nakikitang mali sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa travel authority ni Duterte dahil public funds ang ginagamit para sa seguridad at staff ng Vice Presidente. Ayon kay Castro, umabot sa 7 million ang ginastos ng gobyerno para sa security at staff sa foreign trips ni Duterte. So yun. Parang sinasabihan ni Sara Duterte ang Malacanang. Dahil bakit daw isinasa publiko ng Malacanang ang kanyang mga travels? Paano daw yung kanyang seguridad? Nakita nyo na? Dahil sabi dito sa balita, una nang sinabi ni Duterte na maaaring malagay sa panganib ang kanyang seguridad kapag isiniwalat ang kanyang travel schedule. Kinumpirma naman ng palasyo ang kanyang travel authority para sa personal na biyahe sa Japan mula August 19 hanggang 24 na kalaunan ay sinabi niyang kinansela niya. Transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone, sabi ni Sara Duterte. Wow! Coming from you, Sara Duterte. Matagal nang hinihingi ng tao sa iyo ang transparency and accountability. At bakit parang kasalanan ng palasyo kung ilalabas ng palasyo ang iyong mga travel schedule? Kahit na sabihing personal ang lakad mo, ikaw ay Vice Presidente ng Pilipinas. First and foremost, you are a public official. Si President Bongbong Marcos niya lahat ng travels niya, ipinapaalam. Bakit parang gusto mong palabasin na mas importante ang seguridad mo kaysa kay President Bongbong Marcos? Yes, importante rin ang seguridad ng Vice President. Pero parang gustong palabasin ni Sara Duterte na yung kanyang seguridad ay napaka-importante. Huwag nang intindihin niyo sa Presidente, yun na lang kanya. Kaya huwag niyo ilalabas yung kanyang mga travel schedule. Again, Vice Presidente ka. Dahil sabi nga ni Sara Duterte, I wish to again remind the Office of the President that the continued publication or disclosure of my schedule is a matter of serious concern, particularly as it compromises my personal security and exposes me to heightened risks. Bakit ang Presidente, lahat ng biyahe niya, ipinapaalam sa publiko? Dahil siya po ay public official. So the Filipino people has the right to know kung saan pupunta ang isang public official. Ganyan din ang Vice Presidente. Pero para kay Sara, yun daw continued publication or disclosure ng kanyang schedule is a matter of serious concern. O sa'yo lang serious concern, sa Presidente hindi. Sa'yo, delikado, sa kanya hindi. Mapokompromise yung iyong personal security, pero yung sa Presidente hindi. Sagot tuloy ni Yusek Claire Castro, she should be reminded that she is a public official and cannot just hide her face wherever she goes. There is nothing wrong with informing the public about the travel authority as public funds are being spent on her security and staff. Kasi kahit na sabihin personal yung biyahe ni Sara Duterte at siya, kung siya man ang gagastos sa kanyang personal trip, paano yung mga security guards mo? Hindi ba taong bayan ang nagbabayad sa kanila? So, sang-ayon ako kay Yusek Claire Castro, karapatan ng taong bayan malaman kung saan nagpupunta itong si Sara Duterte dahil pera ng bayan ang ginagastos niya. Again, kung totoo man na gumagastos si Sara Duterte sa kanyang mga personal trips, paano kanyang staff?
paano yung kanyang mga bodyguards? Siya ba ang nagbabayad doon in her personal capacity? I don't think so. So sabi dito sa isang post, VP Sara, hinamon ang palasyo, ilabas din ang lahat ng travel expenses na ginamit sa public funds ni Marcos Jr. Ay madali na yun. Pero ang importante ngayon, Sara Duterte, ay ang sagutin mo yung impeachment trial mo. Sagutin mo si Gina Acosta. Yung paghahamon mo sa palasyo, di pumunta ka sa proper venue. Sino ba ang dapat kausapin? Dapat ilabas ni Bongbong Marcos lahat ng travel expenses niya. Bakit ako lang? Hindi ba? Ganyan si Sara Duterte, bakit siya lang? Dapat lahat. Sorry, ikaw ang nasa sentro ngayon. Lalo na at nilaglag ka ni Gina Acosta. Kaya ka nga gumagawa ng ingay na naman na itong pag-alis mo, isiniwalat, isinapubliko ng palasyo, delikado ang kalagayan mo yan. So, ang ginawa ni Sara Duterte ay kinansila yung biyahe papuntang Japan sa August 19 to 24. Pero hindi ka ba magdududa? Matapos ng statement ni Gina Acosta, biglang aalis ng bansa si Sara Duterte. Again, ganyan naman talaga Kapag may issue, babiyahe si Sara Duterte para ilihis, para hindi maisip ng tao yung nangyayaring pagsiwalat ng kanyang mga baho sa impeachment trial. So again, para sa akin, tigilan na ni Sara Duterte yung pambubudol sa taong bayan. Harapin mo yan dahil hindi na mabubura sa isipan ng taong bayan yang sinabi ni Gina Acosta na ikaw ang nag-utos para i-disburse yung 125 million kay La Chica na wala naman siyang authority para tanggapin yun at dalhin kung saan niya dadalhin. Ito ang dapat mong sagutin. Huwag ka nang gumawa pa ng pambubudol na maninisi ka na naman. Sishare mo na naman ang palasyo kung bakit inilabas yung iyong travel schedule na dapat isipin nila ang iyong seguridad. Wag na lang yung kay President Bongbong Marcos dahil hindi importante si Bongbong Marcos, presidente lang yan. Mas importante ka dahil ikaw ang vice presidente ng Pilipinas at dapat siguraduhin ng lahat ng tao sa Pilipinas mula presidente hanggang barangay captain ang iyong seguridad kapag ikaw ay babiyahe. At dapat isipin ng taong bayan that you are above everybody na walang hihigit sa'yo, not even the President of the Philippines. Ito po kasi yung buong statement ni Sara Duterte. Where do public funds go? Transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authorities to numerous government offices, including its own officials and employees. In this light, the public would surely appreciate full information on the travel expenses incurred by these offices and officials, including the public funds used for such trips. From here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Thank you, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Hindi ba nakakatawa? Hinihingi mo ngayon yung accountability at transparency ng lahat ng officials ng gobyerno, pati yung kanilang travel expenses, samantalang yung sa'yo na last year pa hinihingi ng taong bayan ang explanation mo, yung transparency and accountability na hindi mo maibigay, tapos the nerve na maghahanap ka ng transparency and accountability sa lahat ng tao ng gobyerno. So nakita nyo ang style ni Sara Duterte para malihis yung isipan ng tao doon sa statement at yung paglalaglag sa kanya ni Gina Acosta. Gumawa na naman siya ng bagong issue, nagturo na naman ng ibang tao para mawala yung focus ng taong bayan sa impeachment trial niya. But sad to say, for Sara Duterte, hindi na po nagpapabudol ang taong bayan dahil gising na po ang karamihan, ang majority, ang super majority ng taong bayan sa mga kasalanan na ginawa mo sa taong bayan. Bago ka magturo ng iba or punahin ang muta nila, tingnan mo muna yung muta mo. Baka sa sobrang laki ay nabubulagan ka na. Kayo po, ano ang masasabi niyo dito sa panibagong pambubudol ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.